What's up guys, Agapito once again of GapTBT. So for today's episode guys, share ko naman sa inyo kung ano yung experiences ko ng breeding nitong summer. Grabe, sobrang init ng panahon at ayun, ang dami kong na-encounter, iba't ibang senaryo at mga hindi inaasahang pangyayari nitong mga nakaraang linggo, pati nung isang buwan. Ayun, so nakakabigla, pero yun yung share ko sa inyo guys kung ano yung experiences ko na yun. And syempre disclaimer, hindi po ako expert. Lahat ng mapapanood nyo at maririnig nyo today is based lang talaga sa actual experiences ko. So hopefully guys, makatulong to sa inyo, especially sa mga fish keepers dyan and sa mga newbie na gusto mag-alaga din ng gabi. So let's start. At eto na nga guys, yung bumungad sa akin as of today morning. Ito, yung nasa itaas guys, ito yung green dragon ko na male. Then yung isa naman is yung female ko na Tiger Galaxy Blue Tail. So yun, inaabot talaga sila. Grabe, I think so sobrang init talaga. Kaya hindi talaga nila kinaya guys. Sobrang tirik yung araw. Ayan, hindi pa totally tanghali, pero grabe, mahapdi yung yung dampi ng hangin sa balat. Ito yung nadatnan ko ngayon. So sayang, ongoing breeding pa naman sila parehas. Yun nga lang, unexpected yung nangyari. Ito guys, another sad moment na naman. Ito, nakita ko lang sa inyo. Ito nga pala guys, yung kapares nung green dragon ko na male. Yan, actually nakaseparate na siya dahil yun nga, lumulobo na yung tiyan niya. However, napapansin ko past days, hindi siya ganong kumakain. Tapos nagkaroon ng markings yung dyan sa may bandang pectoral fin niya. Kung mapapansin nyo yan, medyo mapula talaga. Ayan. So hindi niya nauubos yung pagkain niya talaga. Ayan. Kahit na yung snail na ibang kasama niya sa tub, napapansin ko yung iba namamatay din. At sa pagkakaalala ko, parang a day before, bago namatay yung green dragon ko na male at saka yung Tiger Galaxy na female, ang tingin ko talaga guys, buntis itong isa kong female, kaya ako siya binukod. Tapos nung mga sumunod na araw, sinilip ko siya sa viewing tank. Nakaangat yung mga kaliskis niya. So I think talaga dropsy yung kinamatay na ito. Plus nakaapekto yung panahon, yung init ng panahon na meron tayo ngayon, dahil yun nga, sobrang init talaga. Ayan. Sayang lang dahil yung isa niyang kabatch guys na female na green dragon is nanganak na. So ito nga yun, ito yung mga anak nila. Then after a day, lilipat ko na rin sila sa mas komportable na space para sa kanila. At ito nga guys, bale, kababalik ko lang from province. Tapos ito yung tumambad sa akin kanina. Pagsilip ko dun sa 2.5 gallon na aquarium, kung nasa nakalagay yung silver pink magenta natin. Actually, ito yung dalawang breeder ko na male. And guys, yun lang talaga.
namatay sila parehas. Tingin ko mukhang 2 days na kung pagbabasihan yung itsura nila. Ayan, dito sila nakalagay. The rest, okay naman guys. Wala namang problema. Okay na okay sila. Actually, itong mga nandito nga pala is papalaki na juvie size na mga fry nila before. Yan. Okay naman yung iba. Yung dalawang female naman na magenta is naka-separate. So wala namang problem doon. Yun lang talaga. Yung dalawang male natin, dito din kasi sila nakalagay. Dito sa aquarium na to. Ayan. Yun lang. Inaabot lang talaga sila, no? Tingin ko sumobra na naman yung init. Dahil kahit sa Pangasinan is iba rin talaga yung init. At ito nga pala guys, yung dalawang female ko ng silver pink magenta. Diyan sila nakalagay guys sa tab na yan. At ito na naman guys, panibagong breeder na naman na nakasalang sa akin, yung na maalam. Ito nga pala guys, yung full gold ko na trio na nakuha ko pa kay CB Gappy Vlog. Okay. Yan. Na-acquire ko to doon. Sayang guys, sobrang quality pa naman. Pero yun nga, hindi natin na-control yung weather. Kaya ayun, ito yung nangyari. Ayan guys, actually itong full gold na to, tingin ko hindi talaga sila nakapag-adjust sa routine ko. Compare doon sa routine na meron yung pinanggalingan talaga nila. So, isang factor kasi yun guys, napakalaking factor nun, yung routine. Ngayon guys, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung nakikita akong reason bakit sunod-sunod na namamatay yung mga alaga ko. Actually guys, isa lang talaga yung nakikita akong reason at yun yung pagbabago ng klima. Dahil as I recall, no, yung last month kasi medyo nagwo-warm talaga yung weather dito sa Pilipinas. Nga lang, iba yung init talaga ngayon, as in mas matindi. Marami yung problemado na iba kasi talaga yung sobrang init, wala nang piniling oras. Kahit na mag aircon ka, magpa-condition ka ng lamig, oras lang yung pagitan, maiinitan ka na naman. So kung yung mga tao guys hirap na sa sobrang init na klima, ganun din yung mga hayop. Okay. At dahil nga dyan sa pangyayari na yan guys, 3 sa mga routine na ginagawa ko yung talagang naapektuhan. At una na nga dyan yung water condition. Dahil kahit natago yung space, hindi ganong rekta sa araw. Pero guys, pag dumampi yung hangin, na-absorb pa rin ng mga tub and aquarium ko yung sobrang init. Kaya nagbabago yung water temperature. Yung pangalawa naman guys is yung food. So dahil nag-iba yung klima ng tubig, may possibility na kapag nagbigay ka ng pagkain, hindi nila agad yun mapansin. Dahil nga nag-a-adjust sila doon sa pagbabago ng klima na nakaapekto sa water temperature na meron sila. Kaya yung gutom nila posibleng hindi agad yun manumbalik dahil nga sa pag-a-adjust din na ginagawa nila. Kaya kahit sabihin pa natin na nasa wastong oras yung pagbibigyan natin ng pagkain, kung hindi rin lang nila yun mapapansin dahil sa pangyayaring yun, mabubulok lang yung pagkain guys sa tub nila or sa aquarium. At kapag nabulok yun doon, dahan-dahan, hahalo ngayon yun guys doon sa tubig kung saan maapektuhan yung enough na oxygen na meron sila. Later on, makakasama yung result nun sa health nila. Dahilan para mahirapan sila huminga, magkaroon ng internal problem yung body nila at yun, mag-result sa pagkamatay nila. Yung last naman guys is yung time. So dahil naapektuhan ng sobrang init yung water temperature ko, kailangan ko magpalit ng tubig, kailangan ko magdagdag ng water level
para ma-observe ko at ma-maintain ko sa kanila kung ano yung water level at water temperature na mas naaayon o mas makakabuti sa kanila. Second naman is yung schedule ng pagbibigay ng pagkain. So dahil sa mga napansin ko, hindi nga nila naubos yung pagkain, nagkaroon ng overfeed. Pero technically mukhang hindi naman siya overfeed. Mukhang na-expire lang talaga yung pagkain sa tub, hindi naubos dahil yun nga nawala yung appetite nila, no? At dahil nga guys sa mga nangyari na yun, naapektuhan yung buo kong routine. Kaya yun, marami sa mga breeder ko yung namatay. So another lesson learned na naman yung nangyari, and hopefully mahanapan ko ng healthy tips and hacks yung ganitong scenario na masishare ko in the near future, na makakatulong din sa lahat ng fish keepers na nandyan, dahil I believe hindi lang ako yung naka-experience nito, dahil may ilan na din ako nakausap pa na naka-experience ng ganitong pangyayari. And bago nga natin tapusin yung episode natin for today, gusto ko lang pasalamatan lahat ng bago nating viewers and subscribers. Hopefully guys, nakatulong ng malaki sa inyo yung mga content na na-upload ko. And yun, maging kapakipakinabang sila in the near future. Salamat syempre sa mga nagsishare ng videos, nagko-comment. Special shoutout lang kay at Kairos Magno 8883. I-breakdown natin sir yung naging question nyo dun sa last video, no? And syempre sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin since day 1. So if you think guys na nakatulong ng malaki sa inyo itong topic natin for today, again, just like, share, comment, and subscribe lang sa channel natin para mas maging updated pa kayo sa mga susunod nating uploads. Once again, this is GAP TVT. More activity to come. Thank you.